Noong 7:20 ng gabi noong ika-22 ng Oktubre 2020, nabasag ang katahimikan ng Auburn, isang tahimik na bayang pangkolehiyo sa Alabama, bahagi ng southeastern United States. Nang sunod-sunod na umalingongo ang mga sirena habang nagmamadaling rumisponde ang mga sasakyan ng pulisya at ambulansya sa mga lansangan. Ilang minuto bago iyon ay nakatanggap ang dispatch center ng Auburn Police Department ng isang nakakabahalang tawag, kung saan isang binata ang nagsalita sa malamig at walang emosyon na tinig. Tahasan niyang sinabi na may napatay siya. Pinatay niya ang buong pamilya ng mga ito. Hindi iyon aksidente. Ginawa niya iyon gamit ang sarili niyang mga kamay at matagal na niya umanong binabalak na gawin ang naturang krimen. Pagkarinig sa pahayag na iyon ay agad na naglabas ng emergency alert ang mga otoridad at walang pag-aalinlangang nagtungo sa pinangyarihan ng insidente. Ang kanilang destinasyon ay isang 2 palapag na bahay sa 700 Monroe Avenue. Isang payak na tahanan sa loob ng isang tahimik na komunidad na humigit kumulang 11 minutong biyahe lamang mula sa luntiang campus ng Auburn University. Pagdating ng mga pulis ay isang nakapanlulumong tanawin ang bumungad sa kanila. Isang lalaking Asyano ang tahimik na nakaupo sa damuhan sa harap ng bahay, nakatulala at tila walang anumang reaksyon sa nangyayari sa paligid. Ang mga bakas ng dugo sa kanyang damit ay mistulang tahimik na patunay ng isang malagim na pangyayari. Nang lapitan siya ng mga pulis ay wala siyang ipinakitang pagtutol. Sa halip ay kusa niyang iniunat ang kanyang mga kamay at hinayaang isuot sa kanya ang posas. Pagpasok ng mga investigador sa loob ng bahay ay tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi madaling malilimutan. Mula sa sahig ng kusina hanggang sa mga dingding ng sala at maging sa hagdan patungo sa 2 palapag, makikita ang sariwang mga bakas ng dugo na tila kumalat sa buong tahanan. Matapos ang masusing paghahalughog, natagpuan nila ang 2 biktimang parehong naliligo sa sariling dugo. Ang lalaki ay wala ng anumang senyales ng buhay samantalang ang babae ay bahagya pang humihinga at patuloy na kumakapit sa natitirang pag-asang mabuhay. Agad na isinakay sa ambulansya ang babaeng biktima at isinugod sa pinakamalapit na ospital. Gayunpaman ay napakalubha ng kanyang kondisyon, kaya humiling ang mga doktor ng medical helicopter upang mailipat siya sa isang mas kumpletong pagamutan na may kakayahang magbigay ng mas mataas na antas ng pangangalaga. Samantala, hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen ay natagpuan ng mga pulis sa isang madilim na bahagi ng paligid ang 2 batang mahigpit na magkayakap. 5 taong gulang ang isa at 8 taong gulang naman ang isa at bagamat bata pa upang lubos na maunawaan ang trahedyang katatapos lamang mangyari, sapat na ang kanilang edad upang maramdaman ang matinding takot. Sa kabila ng madugong gabing iyon ay maswerte silang nakaligtas ng walang anumang pinsala. Nang lumabas ang resulta ng forensic examination ay malinaw na naipakita ang tindi ng karasang naganap sa loob ng bahay. Ang lalaking biktima ay nagtamo ng 23 saksak na tinamo mula sa harap at likod ng kanyang katawan. Ilan sa mga sugat ay napakalalim at tumagos pa sa pulmonary artery at puso. Mga pinsalang halos wala ng pagkakataong malampasan ng sinuman. Batay sa nakalap na ebidensya, isang karaniwang kutsilyo sa kusina ang ginamit sa pag-atake. Gayunpaman, ang paraan ng paggamit nito ay nagpapakita ng matinding puwersa at galit na tila wala ng kontrol. Samantala, ang babaeng biktima na noon ay nakikipaglaban pa para sa kanyang buhay ay nagtamo ng mahigit 60 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ang bawat sugat ay mistulang sumasalamin sa matinding puot na ibinuhos ng salarin laban sa kanya. Subalit bagamat mas marami ang kanyang natamong saksak at karamihan ay nakatuon sa bahagi ng dibdib, napansin ng mga eksperto na hindi kasing lalim ang mga ito kumpara sa tinamo ng lalaking biktima. Ayon sa pagsusuri ng mga investigador, maaaring malaking bahagi ng lakas ng umatake ang naubos na sa unang pag-atake o kaya na may bahagyang pag-aatubili pa siyang nararamdaman sa mga sumunod na sandali. Bukod dito, maraming defensive wounds ang natagpuan sa katawan ng babae, palatandaang sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili habang nagaganap ang pananaksak. Sa kabilang banda, halos walang bakas ng paglaban sa katawan ng lalaking biktima.
Dahil dito ay naniwala ang mga investigador na biglaan siyang inatake mula sa likuran at hindi na nagkaroon ng pagkakataong makaiwas o makaganti bago siya tuluyang mapinsala. Habang sinusuri ang kabuuan ng pinangyarihan ng krimen, unti-unting nabuo ang posibleng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang bahay ay may 2 pasukan, ang pangunahing pinto sa harap at isang pintuan sa likod na patungo sa bakuran. Sa 2 ito, ang likurang pinto lamang ang may malinaw na senyales ng sapilitang pagbubukas. Samantala, ang mga bakas ng dugo sa sahig, dingding at mga kasangkapan ay nagsilbing mahalagang gabay sa muling pagbubuo ng insidente. Batay sa kanilang pagsusuri, malamang na biglang inatake ang lalaking biktima mula sa likurang bahagi ng bahay. Sinikap pa niyang makatakas sa gitna ng matinding takot, ngunit patuloy siyang hinabol ng salarin at paulit-ulit na sinaksak hanggang sa tuluyan siyang bumagsak habang mabilis na umagos ang dugo mula sa kanyang mga sugat. Nang marinig ng kanyang asawa ang kaguluhan, agad itong nagtungo sa pinangyarihan at doon niya nadatnan ang kanyang asawa na nakahandusay sa sariling dugo. Sa gitna ng desperasyon, buong tapang niyang hinarap ang umatake at sinubukang pigilan ang patuloy nitong pananakit. Ngunit naging napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Habang sunod-sunod ang kanyang tinatamong saksak, unti-unti ring nawala ang kanyang kakayahang lumaban hanggang sa mawalan siya ng malay at tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Habang pinapalawak pa ang investigasyon, may isa pang mahalagang ebidensyang natuklasan ang mga pulis. Sa loob ng basurahan sa likod ng bahay ay natagpuan nila ang 2 kitchen knife na may sariwang bakas pa ng dugo. Pinaniniwalaang ito ang mga sandatang ginamit sa krimen at dali-daling itinapon matapos ang insidente. Mabilis naman na kinumpirma ng forensic laboratory na ang dugong nasa mga talim ay tumutugma sa 2 biktima. Higit pa rito, ang malinaw na mga fingerprint na naiwan sa hawakan ng kutsilyo ay tumuturo lamang sa iisang tao. Ang lalaking umamin sa krimen at tahimik na naghihintay sa damuhan nang dumating ang mga pulis. Sa puntong iyon ay halos nabuo na ang kabuang larawan ng kaso. Mula sa pananaw ng mga investigador ay mabilis na naisara ang pangunahing bahagi ng investigasyon dahil naaresto mismo sa pinangyarihan ang sospek. Subalit para sa mga Tsino, lalo na sa komunidad ng mga Tsino sa Auburn na labis na nabigla sa pangyayari, nanatili ang pinakamahalagang tanong. Ano ang nagtulak sa isang tao upang gumawa ng ganoong kalupit na krimen? At ano ang ugat ng matinding galit na humantong sa isang madugong trahedya? Mas luminaw ang larawan ng isa-isang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sangkot. Ang sospek ay si Wang Jiaobin, 21 taong gulang na estudyante mula sa Hunan Province at nasa 2 taon ng kanyang pag-aaral sa Auburn University. Ang lalaking biktima naman ay si Xuan Lijun, 40 taong gulang at isang iginagalang na scientist na nagtapos ng doctorate sa Peking University. Noong panahong iyon ay nagsasagawa siya ng postdoctoral research sa Department of Aerospace Engineering ng Auburn University at kilala bilang eksperto sa computational fluid mechanics na may maraming kinikilalang pananaliksik sa larangang iyon. Samantalang ang babaeng biktima ay si Wu Jingjing, asawa ni Li Jun at ina ng 2 batang biglaang nawalan ng proteksyon ng kanilang mga magulang sa gabing iyon. Pagkaraan ng 1 linggong nananatiling nasa malalim na koma sa intensive care unit, tuluyan nang nagkamalay si Jingjing. Matagal na hinintay ng mga investigador ang pagkakataong ito dahil siya lamang ang maaaring makapagbigay ng detalyadong salaysay tungkol sa nangyari. Bagamat mahina pa ang kanyang katawan ay malinaw niyang naibalik sa alaala ang mga pangyayari noong nakatakdang araw ng trahedya. Ayon sa kanya, nagsimula ang lahat sa isang ordinaryong maghapon habang magkakasama silang mag-anak sa kanilang tahanan, siya ang kanyang asawa at ang kanilang 2 anak. Bandang 6:00 ng gabi ay may kumatok sa kanilang pinto. Walang anumang pagdududa niyang binuksan ito ngunit agad siyang nabigla nang makilala ang taong nasa harapan. Ito ay si Wang Jiaobin, ang dating nilang tenant na umupa ng silid sa kanilang bahay noong buwan ng Mayo. Sa sandaling iyon ay agad na bumalik sa kanyang alaala ang mga naging tensyon at hindi pagkakaunawaan nila noon. Dahil ayaw na niyang humaba pa ang usapan, may hinahon niyang isinara ang pinto at tinawag ang kanyang asawa pababa
Umaasang mas maayos nitong makakausap si Joubin. Habang pinag-uusapan ng mag-asawa kung paano haharapin ang dating umuupa sa kanila, hindi nila namalayang napasok na pala ang likurang pinto ng bahay at unti-unti nang papalapit ang panganib. Sa loob lamang ng ilang segundo, biglang lumitaw si Wang Joubin mula sa kanilang likuran at paulit-ulit na sinaksak si Lee John sa likod. Sa una ay tila natigilan sa matinding takot si Zheng Zheng, ngunit nang mapagtanto ang nangyayari, agad siyang sumugod upang pigilan ang salarin. Ngunit sa kabila nito ay hindi tumigil si Joubin sa pananaksak. Kasabay nito ay naroon din sa malapit ang dalawa nilang anak at nasaksihan ang pag-atake sa kanilang mga magulang. Umalingaw-ngaw ang kanilang mga sigaw sa buong bahay at iyon ang muling gumising sa pinakamalakas na likas na ugali ni Zheng Zheng bilang isang ina. Sa gitna ng desperasyon, habang nababalot ng dugo ng kanyang asawa ang kanyang mukha at mga kamay, buong lakas niyang isinigaw na tumakbo na ang mga bata at bilisan nila. Sinunod naman ng dalawang bata ang utos ng kanilang ina at agad na tumakbo palabas ng bahay. At nang matiyak na ni Zheng Zheng na ligtas na ang kanyang mga anak, muli niyang hinarap ang salarin sa huling pagkakataon. Ngunit hindi sapat ang kanyang lakas upang mapantayan ang matinding galit at pisikal na puwersa ni Wang Joubin. Patuloy siyang inundayan ng saksak hanggang sa tuluyan ng magdilim ang kanyang paningin at nang muli siyang magkamalay ay nasa ospital na siya. Sa paglipas ng investigasyon, lumabas na ang madugong pangyayaring ito ay nagsimula sa isang sitwasyong sa unang tingin ay tila pangkaraniwan lamang noong huling bahagi ng Abril 2020. Dahil malapit nang matapos ang kontrata ni Wang Joubin sa dati niyang tinitirhan, naghahanap siya ng bagong bahay na mas malapit sa Auburn University. Sa pamamagitan ng network ng mga international student, nalaman niya ang tungkol sa pamilya ni Dr. Xuan Lee Jun, na isang postdoctoral researcher na noon ay naninirahan kasama ang kanyang pamilya sa Auburn. Katulad ng maraming pamilyang binubuo ng mga dayuhang scholar sa Estados Unidos, hindi rin sapat ang kita ni Dr. Xuan upang matususan ang lahat ng gastusin ng kanilang pamilya. Kaya naman naghahanap si Zheng Zheng ng iba't ibang paraan upang madagdagan ang kanilang kita. Kabilang na dito ang pamimili para sa ibang tao, pagsundo sa mga pasahero mula sa paliparan, at pagpapaupa ng ekstrang silid sa kanilang bahay para sa mga international student na nangangailangan ng matitirhan. Gayunpaman, mula pa lamang sa kanilang mga unang pag-uusap sa pamamagitan ng mga mensahe at tawag sa telepono, nagsimula ng mabuo ang hindi pagkakaunawaan ni Zheng Zheng at Joubin. Magkaiba ang kanilang pananaw sa maraming usapin. Mula sa mga kondisyon sa pag-upa at mga alituntunin sa bahay hanggang sa mga inaasahang hindi natugunan ng magkabilang panig. Noong una ay tila maliliit lamang ang mga alitang iyon, ngunit habang lumilipas ang panahon ay unti-unti nitong naitanim ang tensyon sa kanilang relasyon. Walang sino man ang nakapaghihinalang ang mga simpleng hindi pagkakasunduan na nagsimula lamang sa mga mensahe ay hahantong sa isang trahedyang yayanig sa napakaraming buhay. Ang unang seryosong hidwaan ay naganap sa kasagsagan ng worldwide pandemic COVID-19. Noong Abril at Mayo ng 2020 ay nasa rurok ng pangamba ang maraming bansa at sunod-sunod ang mga nagpapatupad ng lockdown, halos walang tao sa mga lansangan. Nagsara ang mga paaralan at naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang takot na mahawa sa sakit. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, naglatag si Zheng Zheng ng isang kondisyon na para sa kanya ay makatuwiran at kinakailangan. Paglipat ni Wang Joubin sa bahay noong Mayo, isa sa mga unang kondisyong ipinabatid ni Wu Zheng Zheng ay ang pananatili niya sa silid sa ikalawang palapag sa loob ng 2 linggo bilang bahagi ng self-isolation. Para kay Zheng Zheng, isa lamang itong minimum na hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng nakatira sa bahay. Subalit sa pananaw ni Joubin, tila hindi makatuwiran ang kahilingang iyon at nakaramdam pa siya na parabang agad siyang itinuturing na isang posibleng banta. Sa katunayan ay naninirahan na siya sa Estados Unidos mula pa nang magsimula ang pandemya at wala rin siyang naging international travel o anumang contact sa mga lugar na itinuturing na high risk. Para sa isang batang estudyante, ang pagharap sa ganoong pagtrato sa mismong araw ng kanyang paglipat ay nagdulot ng matinding pagkailang at pakiramdam na tila siya ay hinuhusgahan.
Gayunpaman, dahil maganda ang lokasyon ng bahay at abot kaya ang upa ay napilitan siyang tanggapin ang itinakdang kondisyon. Makikita sa naging pag-uusap ng dalawa na noong una ay may puwang pa para sa maayos na pag-uusap. Sinabi ni Jengjeng na siya na ang magluluto at magdadala ng pagkain sa kanyang inuupahan habang nasa isolation ito. Samantalang nagtanong naman si Joubin kung maaari ba siyang lumabas paminsan-minsan upang makalanghap ng sariwang hangin. Ipinaliwanag naman ni Jengjeng na mas mainam kung mananatili siya sa kanyang silid hanggat maaari at kung kinakailangang lumabas ay hanggang sa bakuran lamang habang nakasuot ng face mask. Kasabay nito ay tiniyak niyang pagkatapos ng 2 linggo ay malaya na siyang makakapunta saan man niya gusto. Pagkaraan ng itinakdang isolation period, sabik na si Joubin na muling makalabas. Isang simpleng paglalakad lamang sa paligid ng komunidad sa malamig na simoy ng Tagsibol ang nais niyang gawin at gaya ng mga rekomendasyon noong panahong iyon, nakasuot din siya ng face mask. Ngunit pagbalik niya sa bahay, isang hindi inaasahang reaksyon ang sumalubong sa kanya. Hinarang siya ni Jengjeng na halatang hindi nasiyahan sa kanyang ginawa. Ang paliwanag nito ay ikinagulat ni Joubin. Ayon kay Jengjeng, kung maglalakad siya sa paligid habang nakasuot ng face mask, maaaring magdulot iyon ng tsismis sa mga kapitbahay at isipin ng mga ito na may sakit ang kanilang pamilya. Kaya mula noon, kung nais niyang maglakad, mas mabuting sa mga liblib na kakahuyan siya pumunta upang hindi mapansin ng ibang tao. Para kay Joubin, tila ipinaparamdam sa kanya na kailangan siyang itago sa paningin ng iba at hindi lamang niya ito nakita bilang sobrang paghihigpit sa kanyang kilos kundi isa ring anyo ng diskriminasyon. Mas lalo pa siyang nasaktan nang mapansin niya kung paano siya tinitingnan ng 2 anak ng pamilya. Sa isang online post na isinulat niya kalaunan, ibinahagi niya ang isang pangyayaring malalim ang naging epekto sa kanya. Tuwing makikita raw niya ang 2 bata, ituturo siya ng mga ito at sisigaw ng salitang virus habang bakas ang takot sa kanilang mga mukha. Nang minsang tanungin niya kung bakit ganoon ang kanilang ginagawa, isang simpleng sagot mula sa mga bata ang lalo pang nagpabigat sa kanyang loob. Ayon kay Joubin, sinabi umano ng mga bata na ipinaalam sa kanila ng kanilang ina na isa siyang outsider at posible umano siyang may dalang virus. Sa pananaw ni Joubin, ang inosenteng salita ng mga bata ay sumasalamin sa tunay na pagtingin ni Jengjeng sa kanya bilang nangungupahan. Hindi nagtagal ay sumiklab ang ikalawang malaking hindi pagkakaunawaan sa mga unang araw pa lamang ng kanyang pananatili sa bahay. Nagsimula ito sa tila simpleng usapin tungkol sa air conditioning ngunit kalaunan ay naging isa sa pinakamainit nilang pagtatalo. Noong mga panahong iyon ay nasa humigit kumulang 77 degrees Fahrenheit ang temperatura sa labas na maituturing na komportable para sa maraming tao. Gayunpaman, iba-iba ang sitwasyon sa silid ni Joubin. Matatagpuan ito sa ikalawang palapag at direktang nasisikatan ng araw sa loob ng maraming oras. Kaya dahil sa init na naiipon sa loob ay umaabot sa halos 88 degrees Fahrenheit ang temperatura ng kanyang kwarto. Habang nasa isolation at halos buong araw na nananatili sa loob ng silid, labis siyang pinagpapawisan at nahihirapang huminga. Dahil dito, hiniling niyang buksan ang air conditioning upang maging mas komportable ang temperatura. Mabilis namang tinanggihan ni Jengjeng ang kahilingang iyon. Ipinaliwanag niyang central air conditioning system ang ginagamit ng bahay, kaya kung bubuksan ito para sa silid ni Joubin ay iikot din ang hangin sa buong bahay. Para sa kanya, mawawala ng saysay ang isolation at maaari pang mailagay sa panganib ang kanyang pamilya. Sa halip, iminungkahi niyang gumamit na lamang si Joubin ng 2 electric fan upang magkaroon ng mas maayos na sirkulasyon ng hangin sa loob ng silid. Ngunit para kay Joubin, wala halos itong naitulong dahil umiikot lamang ang mainit na hangin sa kwarto sa halip na lumabig ito. Unti-unti niyang naramdaman na hindi siya tinatrato bilang isang nagbabayad na tenant kundi isang taong kailangang magtiis sa lahat ng abala. Mabilis na lumala ang pagtatalo at iginit ni Joubin na karapatan niyang magkaroon ng maayos na matitirhan, samantalang patuloy namang ipinunto ni Jengjeng na kaligtasan ng kanyang pamilya ang kanyang inuuna.
Sa huli, si Xuan Legion ang namagitan at pumayag na buksan ang air conditioning upang matapos ang kanilang alitan. Gayunpaman matapos itong buksan, sinabi naman ni Jeng Jeng na hindi maaaring buksan ni Xiaobin ang mga bintana para sa ventilasyon dahil maaari umanong masira ang air conditioning system ng bahay. Binalaan pa niya ito na kung mangyayari iyon, kailangan itong magbayad ng $2,000 bilang kabayaran sa magiging pinsala. Mula noon ay lalo pang lumamig ang kanilang relasyon at halos araw-araw ay nagkakaroon sila ng maliliit na alitan. Halimbawa, dahil direktang nasisikatan ng araw ang silid ni Xiaobin, iminungkahi ni Jeng Jeng na lagyan ng shading paper ang mga bintana upang mabawasan ang init. Tumanggi naman si Xiaobin dahil pakiramdam niya ay magiging napakadilim ng silid at magmumukha itong kulungan. Sa isa pang pagkakataon, hindi siya pinayagang magsuot ng tsinelas sa loob ng bahay dahil baka magasgasan umano ang hardwood floor. Tuwing gagamit naman siya ng washing machine at dryer, palaging nakabantay si Jeng Jeng at halos binibilang pa ang bawat minutong ginagamit niya ang mga ito. Kapag lumagpas siya sa itinakdang oras ay kailangan daw niyang magbayad ng karagdagang $20. Maging sa pagluluto ay hindi rin nawawala ang puna ni Jeng Jeng. Madalas nitong banggitin na mahal na ang tubig at kuryente at sinasabing minsan lamang sa isang araw nagluluto ang kanilang pamilya. Sa pananaw ni Xiaobin, tila ipinapahiwatig nitong masyado siyang madalas magluto at labis niyang ginagamit ang tubig, kuryente at gas ng bahay. Mahigit 10 araw matapos siyang lumipat ay isa na namang issue ang lumitaw. Isang gabi ay napansin ni Xiaobin na nasira ang kanyang higaan nang maghiwalay ang kahoy na suporta sa ilalim ng kutsyon at ang gilid ng frame ng kama, kaya agad niya itong ipinaalam kay Jeng Jeng. Sa halip na simpleng tingnan ang problema, sinabi umano ni Jeng Jeng na kailangan niyang bayaran ang buong halaga ng kama at kutsyon na umaabot sa $700. Hindi ito matanggap ni Xiaobin. Aniya, ilang araw pa lamang siyang nakatira roon at halos hindi nga siya umaalis sa silid dahil nasa isolation pa. Posible rin na sinabi niyang dati nang may sira ang kama bago pa siya lumipat. Bukod dito, kung sakaling kailangan nga niyang magbayad para sa frame ng kama, bakit pati ang kutsyon ay isasama sa kabayaran? Kalaunan ay nagsaliksik siya sa internet at nalaman niyang may mga bagong kama na mabibili sa halagang humigit kumulang $114 lamang. Dahil dito, naisip niyang labis ang hinihinging $700 na kabayaran. Samantala ay iginiit naman ni Jeng Jeng na ang silid na iyon ay inihanda para sa kanyang anak at wala umanong ibang gumamit nito bago dumating si Xiaobin. Ayon sa kanya ay bago pa ang kama kaya nararapat lamang na bayaran ito. Muli, si Legion ang namagitan upang pakalmahin ang sitwasyon. Iminungkahi niyang kung maaari pang maayos ang kama ay hindi na kailangan ng anumang kabayaran, ngunit kung talagang hindi na ito maayos, sapat na ang $100 bilang kabayaran. Ngunit hindi pa rin matahimik si Xiaobin matapos ang pangyayaring iyon. Nagsiyasat siya sa iba't ibang WeChat group at doon niya nalaman na bago pa man siya lumipat sa bahay, mayroon ng ilang tao ang tumira sa parehong silid. Taliwas ito sa sinabi ni Jeng Jeng na nakalaan lamang ang kwartong iyon para sa kanyang anak. Sa puntong iyon ay tuluyan ng nasira ang kanyang tiwala kay Jeng Jeng at para sa kanya. Nagsisinungaling ito at handang gawin ang lahat upang kumita ng mas malaking pera. Dahil dito ay nagsimula na rin siyang mag-isip na umalis sa bahay ng pamilya Xuan. Ang ika-4 na malaking alitan ay tungkol sa multa sa paglabag sa kontrata. Matapos niyang makahanap ng bagong matitirahan at makapagtiis ng halos 1 buwan ay sinabi ni Xiaobin kay Jeng Jeng na nais na niyang lumipat. Pinayagan naman siya nito ngunit sinabi rin kailangan niyang magbayad ng penalty dahil sa paglabag sa kontrata. 1 taon ang nakasaad sa kanilang lease agreement kaya ayon kay Jeng Jeng dahil kusang aalis si Xiaobin bago ito matapos, dapat niyang bayaran ang katumbas ng 1 taong renta na umaabot sa $7,200. Nang marinig iyon ay labis itong ikinagulat ni Xiaobin. 2 taon na siyang naninirahan sa Estados Unidos at alam niyang sa karamihan ng ganitong kaso hanggang 3 buwang renta lamang ang karaniwang penalty. Kaya para sa kanya, hindi makatuwiran ang paghingi ng kabayaran na katumbas ng 1 buong taon.
Muli silang nagkaroon ng mainit na pagtatalo at sa gitna ng kanilang argumento, sinabi umano ni Zheng na siya ay nagtapos ng kursong law sa isang university sa Hong Kong at may law degree siya. Binalaan pa niya si Zhao Bin na kung hindi ito magbabayad ay padadalhan niya ito ng mga legal na dokumento at kakasuhan sa korte. Hindi naman natinag si Zhao Bin. Sinabi niyang maaari siyang edemanda at handa rin siyang kumuha ng sariling abogado. Idinagdag pa niya na kung sakaling magpasya ang hukuman na dapat siyang magbayad ng katumbas ng 1 taong renta, tatanggapin niya ang magiging hatol ng walang reklamo. Nang mapansing hindi naging epektibo ang pagbabanta tungkol sa demanda ay nakipag-ugnayan si Zheng sa mga magulang ni Zhao Bin sa China. Sinabi niya sa mga ito na hindi lamang umano tumatangging magbayad ng renta ang kanilang anak kundi hindi rin ito sumusunod sa mga patakaran laban sa COVID-19 at nalalagay pa sa panganib ang kalusugan ng kanilang buong pamilya. Sa pag-asang mapipilit si Zhao Bin, ginamit umano ni Zheng ang parang ito upang maimpluwensyahan ang kanyang desisyon. Nang marinig ng kanyang mga magulang ang mga aligasyong iyon, pinagsabihan nila ang kanilang anak nang hindi muna nalalaman ang kabuang pangyayari. Labis itong ikinagulat ni Zhao Bin dahil para sa kanya, ang hidwaan nila ni Zheng ay hindi na sana umabot pa sa kanyang pamilya. Dahil dito ay muli silang nagkaroon ng isa pang mainit na pagtatalo. Sa huli, si Legion na naman ang namagitan upang tuluyang matapos ang sigalot. Sinabi niyang ayaw niyang lumaki pa ang problema kaya nakipagkasundo siya sa halagang kapwa matatanggap ng dalawang panig. Matapos ang kasunduang iyon ay tuluyan ng lumipat si Zhao Bin sa ibang tirahan. Kung susuriin matapos ang kanyang pag-alis ay tila dapat nang natapos ang kanilang alitan. Kung doon na lamang sana nagtapos ang lahat, maaaring nagbalik na lamang sina Zhao Bin at Zheng sa pagiging mga estrangherong minsang nagkasalubong ang landas, mga taong maaari na lamang mapang-abot sa kalsada at piliing baliwalain ang isa't isa. Gayunpaman ay may isang tao ang muling nagpagulo sa sitwasyong tila unti-unti nang humuhupa. Noong Agosto ng 2020, isang babae ang lumapit kay Wang Zhaobin at nagpakilalang asawa ng isang propesor sa Auburn University. Sinabi niyang nalaman niya ang naging alitan ni Zhaobin at Wu Zheng at naniniwala siyang hindi patas ang naging pagtrato rito. Dahil dito ay hinikayat niya si Zhaobin na ibahagi sa internet ang kanyang naging karanasan upang mabigyang babala ang iba pang Chinese international students at maiwasan umano nilang maranasan ang kaparehong sitwasyon. Sinunod ni Zhaobin ang mungkahing iyon at inilathala ang kanyang kwento sa ilang online forum na may kaugnayan sa komunidad ng mga Chinese student. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng maraming mensahe ng suporta at ayon sa mga ulat, may ilan ding dati umanong nangupahan kay Zheng ang nagbahagi ng sarili nilang karanasan. Isa sa mga ibinahaging kwento ay tungkol sa airport pick-up service ni Zheng. Ayon sa nagkwento ay napagkasunduan na nila ang halagang $120 bago pa man ang serbisyo. Ngunit pagdating sa paliparan ay bigla umanong binago ni Zheng ang usapan at humingi ng karagdagang $80 dahil umano sa dami ng bagahe ng kliyente. Sinabi rin itong hindi siya magmamaneho kung hindi ibibigay ang hinihinging dagdag na bayad. May isa pang nagsabing dati rin siyang umupa sa bahay ni Zheng at inakusahan umano siyang nagasgasan ang hardwood floor dahil sa pagsusot ng tsinelas sa loob ng bahay. Ayon pa sa kanyang salaysay, pinalayas umano siya sa gitna ng isang bagyo. Hiningan ng $2,000 bilang kabayaran at pinagbanta ang hindi ibabalik ang kanyang mga gamit hanggat hindi siya nagbabayad. Lumabas pa ang iba pang kahalintulad na kwento. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ito ay pawang mga pahayag lamang ng ilang internet users noong panahong iyon at ang kanilang katumpakan ay hindi ganap na napapatunayan. Habang dumarami ang mga ganitong salaysay, tinipo ni Zhaobin ang iba't ibang puna laban kay Zheng at ibinahagi ang mga ito sa ilang kilalang WeChat group sa Auburn. Samantala, ang babaeng unang humikayat sa kanya ay naglabas pa umano ng impormasyon tungkol sa sahod ni Xuan Legion at sinabing mababa ang kinikita nito kaya umano napipilitang gumawa si Zheng ng iba't ibang paraan upang kumita ng mas malaking pera. Pagkaraan ng sunod-sunod ang mga post na ito, mabilis na kumalat ang iba't ibang usapan sa loob ng komunidad.
Habang lumalawak ang diskusyon sa social media ay mas marami ang nagsimulang pumanig sa panig ni Joubin. Gayunpaman, bago bumuo ng anumang konklusyon ay mahalagang tingnan din ang kabilang panig ng pangyayari. Umaasa si Zheng sa pagpapaupa ng mga silid at iba pa niyang sideline upang madagdagan ang kita ng kanilang pamilya. Karamihan sa kanyang mga kliyente ay mga Chinese international students na bagong dating sa Auburn at dahil dito, ang mga ipinost ni na Joubin at ng naturang babae ay may direktang epekto sa kanyang reputasyon sa komunidad na maaari ring makaapekto sa kanyang kabuhayan. Bilang tugon ay nagsimula ring maglabas si Zheng ng mga pahayag sa iba't ibang WeChat groups at maging sa kanyang WeChat moments. Iginiit niyang hindi totoo ang mga paratang ni Joubin at sinabing ito umano ang ayaw sumunod sa quarantine bukod pa sa madalas na paghahanap ng dahilan upang magkaroon ng alitan. Hindi lamang iyon sapagkat sinabi rin niyang may sariling interes ang babaeng tumutulong kay Joubin. Ayon sa kanya, pareho silang gumagawa ng magkakatulad na sideline, kaya ang paninira umano sa kanyang pangalan ay maaaring bahagi lamang ng hindi patas na kompetisyon sa negosyo. Nagpatuloy pa ang kanyang mga pahayag nang sabihin niyang ang naturang babae ay isang taong nakasira umano ng pamilya ng iba at may questionableng personal na pag-uugali. Dahil dito, para kay Zheng ay hindi dapat basta paniwalaan ang mga sinasabi nito. Nanindigan ang magkabilang panig sa kanilang paniniwala at halos walang tigil ang kanilang palitan ng mga pahayag sa internet. Kalaunan, naglabas naman ang kabilang babae ng screenshots ng kanilang mga pag-uusap sa WeChat kung saan ipinakita umano ang mga mensaheng naglalaman ng mga insulto mula kay Zheng. Iginit din niyang sinisiraan siya nito sa pamamagitan ng pagbansag sa kanya bilang isang third party, dahilan upang magsampa umano siya ng civil case laban kay Zheng. Sa buong panahong iyon ay ilang ulit umanong sinubukan ni Legion na pakalmahin ang sitwasyon at pigilan ang paglala ng alitan, ngunit habang tumatagal ay tila walang interesado sa tunay na pinagmulan ng hidwaan o kung sino ang may mas mabigat na pananagutan. Ang dating hindi pagkakaunawaan ay nauwi sa walang tigil na palitan ng akusasyon sa iba't ibang online platform na lalo lamang nagpalalim ng samaan ng loob ng mga sangkot. Mula kalagitnaan ng Agosto nang unang maglabas ng kanyang post si Joubin, halos araw-araw nang nagpapatuloy ang kanilang pagtatalo sa social media. Sina Joubin, Zheng at isa pang babae ay patuloy na nagsasagutan sa internet at unti-unting naapektuhan ang kanilang normal na pamumuhay. Nagpatuloy ang sitwasyong ito sa loob ng halos 2 buwan hanggang sa dumating ang ika-22 ng Oktubre taong 2020, ang araw na naganap ang trahedyang yumanig sa buong lokal na komunidad ng mga Chinese sa Auburn. Marami ang nabigla at nagsimulang hanapin ang posibleng pinagmulan ng pangyayari sa pamamagitan ng mga usap-usapan sa internet at mga WeChat groups. Pagsapit ng Marso 2021, habang patuloy pang ginagamot si Zheng sa ospital, bigla umanong lumala ang kanyang kondisyon. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na mailigtas siya ay pumanaw rin siya dahil sa mga komplikasyong dulot ng pulmonary failure. Makalipas ang ilang buwan, noong Agosto ng 2021, muling sinuri ng grand jury ang kaso at nagpasya itong magsampa ng 6 na kasong intentional murder laban kay Wang Joubin. Kabilang dito ang sinadyang pagpatay na ginawa sa harap ng mga batang wala pang 14 na taong gulang at pagpatay na isinagawa matapos iligal na pumasok sa isang tahanan bukod pa sa iba pang kaugnay na mga sakdal. Sa kabuuan, ang kasong ito ay nagsisilbing isang masakit na paalala kung paano maaaring lumaki ang tila maliliit na alitan hanggang humantong sa isang trahedyang wala nang maibabalik pa. Nagsimula ang lahat sa mga hindi pagkakasundo tungkol sa quarantine, paggamit ng air conditioning, kabayaran sa nasirang kama at multa sa paglabag sa kontrata. Mga usaping sa ibang pagkakataon ay maaaring maresolba sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at maayos na kompromiso. Habang lumalala ang sigalot ay pinalala pa ito ng impluwensya ng ibang tao at ng mabilis na pagkalat ng mga usapin sa social media hanggang sa tuluyan ng mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa huli, nanaig ang matinding galit kaysa sa mahinahong pag-iisip.
Dahilan upang masangkot ang isang estudyanteng may magandang kinabukasan sa isang mabigat na krimen at tuluyang mawasak ang isang pamilya. Naiwan ang dalawang batang walang mga magulang at habang buhay na dadalhin ang alaala ng gabing nagbago sa kanilang buhay. Ano ang inyong pananaw tungkol sa kasong ito? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa susunod nating dokumentaryo.